Maaga pa lang ay maaliwalas na ang panahon nang dumating si Jimmy sa tapat ng mataas at modernong gusali ng kumpanya. Suot ang simpleng polo, itim na slacks at murang sapatos na halatang minsan nang napudpud sa tagal ng paggamit. Hindi mo iisiping siya ang tunay na may-ari ng buong kumpanya. Tahimik siyang tumayo saglit. Pinagmamasdan ang mga empleyadong nagmamadaling pumasok. Bawat isa may sariling mundo, sariling problema, sariling dahilan para kumayod. Uminga siya ng malalim bago lumakad patungo sa entrance. Dala ang mumurahing bag na sinadyang gamitin para hindi mahalata ang tunay niyang pagkatao. Hindi siya bumati sa gwardiya bilang boss, kundi bilang trainee. Ngumiti lang ang guard at sinabing, "Sir, good morning." Simpleng tango lang ang ganti niya bago siya nag-check-in gamit ang temporary trainee ID na walang kahit anong indikasyon ng kanyang tunay na posisyon. Pagpasok niya sa loob, naamoy niya agad ang timpla ng bagong gising na opisina. Halong kape, papel at kaba. May ilang staff na hindi man lang tumingin sa kanya. May ilan namang ngumiti out of courtesy. Kalmado lang siya habang humahakbang, pinanood ang paligid at pinakikiramdaman ang araw na alam niyang magbubukas ng maraming katotohanan. Ilang minuto pa lang ang lumilipas pero nakikita na niya ang hindi pantay na tinginan sa mga empleyado, lalo na sa mga mukhang bago at hindi nakaayos ng mamahalin. "Trainee ka lang," narinig pa niyang bulong ng dalawang babae habang papalapit siya sa HR office. Napangiti siya. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil tama ang hinala niyang kailangan niya talagang makita ang totoong ugali ng mga tao rito. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng matigas na boses. "Ikaw si Jimmy?" Hindi niya agad nakita ang nagsalita dahil nakayuko ito sa hawak na clipboard. Pero ang tono pa lang ay sapat para maramdaman niyang hindi magiging maganda ang pakikitungo nito. Nang tumingin ang babae, agad niyang nakilala si Miss Trisha, ang HR manager na kilalang mabagsik at mayabang sa mga empleyado. "Bakit ngayon ka lang? Dapat 8 AM sharp ang orientation." Inis nitong sambit kahit 7:58 pa lang sa orasan. Hindi nakipagtalo si Jimmy, mumiti lang ng magalang at nagsabi ng mahinahong sorry. Pero lalo lang itong ikinaasim ng HR manager. "Mabilis ka matuto. Ayoko sa mga mabagal." Pinaupo siya sa isang maliit na mesa sa tabi ng printer. Wala pang 5 minuto ay tila sinusubok na agad ang pasensya niya. "Fill out those forms," utos ni Miss Trisha na hindi man lang tumingin sa kanya. Luma-lumang papel, mga detalye, signatures at company codes ang kailangan. Ginalaw niya ang ballpen pero dahil may ilang codes na hindi malinaw sa papel, nagtanong siya ng mahinahon. "Ma'am, excuse me po, itong sa department code?" Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla itong sumigaw. "Ang dali-dali niyan. Diyos ko naman, trainee ka ba o pasanin? Huwag mo akong abalahin sa mga simpleng bagay." Natahimik ang buong HR office. May mga staff na natigilan at sumulyap sa kanila, pero walang nagsalita. Hindi dahil wala silang naramdaman, kundi dahil ayaw nilang madamay sa galit ng manager. Si Jimmy naman ay tahimik lang, tinuloy ang pagsagot sa forms kahit ramdam niyang sinusubukan siya. Hindi siya dapat mag-react dahil kailangan niyang makita ang totoo. Sa bawat sandaling pinapagalitan siya, mas lalong lumilinaw sa kanya kung bakit maraming reklamo tungkol sa HR. At ngayon, ramdam niya ito mismo sa balat niya. Maya-maya ay napatingin siya sa cleaner na hirap abutin ang mga folders na nakapatong sa mataas na shelf. Tumayo siya para tumulong, ngunit bago pa man niya maabot ang folders, ay narinig niya na naman ang sigaw ng babae. "Jimmy, bakit mo pinapakialaman yan? Hindi yan trabaho mo. Umupo ka doon at hintayin ang instructions ko." Para siyang batang sinermonan sa gitna ng klase. Nangingiti na lang ang cleaner. Halatang nahihiya sa nangyari pero pasalamat na rin sa kabutihang loob ng trainee. Umupo ulit si Jimmy, hindi nagsalita,
Pero sa loob-loob niya ay mas lalo siyang natiyak na malala ang problema sa departamento. Habang humahaba ang oras, mas lalo niyang naramdaman ang malamig na tingin ng ibang HR staff. May 2 babae sa sulok na pasimpleng nagbubulungan tungkol sa kanya. Mukhang mabagal nga yan, sabi ng isa. Siguro hindi tatagal yan dito, sagot ng isa pa. Hindi nag-react si Jimmy. Hindi iyon bago sa kanya. Mas masakit lang dahil hindi nila alam na ang hinuhusgahan nila ay may-ari ng kumpanyang nagpapasweldo sa kanila. Pero hindi ito dahilan para magmalaki. Mas gusto niyang makita ang kultura nang walang nag-a-adjust sa kanya. Nang sumapit ang tanghalian, naglakad siya papunta sa pantry. Puno na ang mga upuan dahil ang iba ay nagmamadaling makakain. May guard na nakatayo at nag-aabang sa turn niya makabili ng pagkain. Nakita niyang nahihirapan ito at halatang pagod. "Sir, kayo po muna," sabi ng guard. Pero umiling si Jimmy. "Mauna na kayo, baka hindi pa kayo kumakain." Nagulat ang guard dahil bihira ang empleyadong nagbabalik ng respeto sa kanila. Nagtimpla pa si Jimmy ng kape para rito. Maliit na kabutihan pero ramdam ang bigat ng tunay na malasakit. Ito ang uri ng kabutihang hindi kailanman pinapansin sa corporate world. Habang kumakain siya, napansin namang nakatingin si Lara, ang isa sa mga mababait na staff sa HR. Kinabukasan, maaga na namang pumasok si Jimmy. Dala pa rin ang simpleng bag at suot ang parehong klaseng polo na halos hindi mo maiisip na kayang bumili ng 10 gusali. Tahimik siyang naglakad papasok ng opisina at gaya ng inaasahan, agad niyang naramdaman ang bugso ng tensyon mula sa HR department. Parang gustong-gustong iparamdam ni Miss Tricia na siya ang hari-harian ng lugar. At sino man ang hindi umayon sa kanyang paraan ay siguradong magiging target ng kanyang pagtaas ng boses. Paglapit pa lang ni Jimmy sa mesa niya ay narinig na niya agad ang reklamo ng HR manager. "Ay nako, ito na naman. Sana ngayon naman may natutunan ka kahit kaunti." Wika ni Miss Tricia habang nilalapag ng madiin ang bagong set ng papeles na kailangan niyang sagutan. Sa buong maghapon, walang tigil ang pangmamaliit sa kanya. Paulit-ulit na mabagal, trainee lang at abala ang naririnig niya. Pero sa halip na magalit, mas naging matatag siya. Hindi dahil gusto niyang magpanggap, kundi dahil ito ang araw na magtatatak sa kanya kung gaano kalalim ang problema ng kumpanya. At iyon ang tunay niyang dahilan sa pagpapanggap. Makita ang sakit bago simulan ang lunas. Pag-uwi niya, naupo siya sa loob ng sasakyang may tinted na hindi halatang pag-aari niya. Tahimik niyang tinignan ang gusali, iniisip ang nangyari. Kinuha niya ang cellphone at nag-text sa kanyang personal assistant. Ngunit iisa lang ang mensaheng pinadala niya. "Confirm, HR culture problem is worse than expected." At doon nagsimula ang tunay na laban. May halong iritasyon at pangmamaliit ang bawat galaw nito na parabang ang presensya lang ni Jimmy ay nakakabawas na agad sa kanyang pasensya. Hiniling nito na i-update ni Jimmy ang mga employee files para sa weekly audit, isang trabahong karaniwang ginagawa ng HR assistants. Pero dahil tingin niya kay Jimmy ay wala pang kwenta, ibinigay niya ito para lang may maipakita siyang disiplina. Tahimik lamang si Jimmy, pinulot ang mga folders at maingat na inayos ang mga ito. Pero sa bawat pagbuklat niya ng files, mas lalong lumilinaw ang larawan ng magulong sistema ng HR. Maraming papel ang mali ang pagkakalagay, may ilang forms na kulang ng signatures at marami ring outdated records. Naisip niya kung hindi siya nag-disguise bilang trainee, hindi niya makikita ng personal ang sapin-saping problema na hindi na hinaharap ng HR. Kung hindi pa siya nagpakumbaba at nagpakita ng interes, baka habang buhay niyang hindi malalaman kung gaano kabulok ang ilang bahagi ng management na dapat ay nagbibigay proteksyon sa mga empleyado.
Sa gitna ng ginagawa niya, bigla siyang tinaasan ng boses ng HR assistant na si Mylene, na kilalang malapit kay Miss Trisha. "Hoy, trainee, bakit ang tagal mo dyan? Sandamakmak pa ang gagawin mo?" Sigaw nito kahit hindi naman siya hinihinga ng tulong. Tumawa pa ito at tumingin sa katabi, tila ba nag-uumpisa na naman ang umagang puno ng pamamaliit. Kahit hindi sinasadya, naririnig na ng ibang empleyado ang tono nito pero walang kumibo dahil ayaw nilang madamay sa init ng ulo ni Trisha at mga alagad nito. Habang patuloy si Jimmy sa pag-aayos, napansin niya ang cleaner na si Mang Oka na hirap maghakot ng mga basurang papel mula sa isang sulok. Nauutal si Mang Oka habang nagbubuhat dahil masyadong mabigat ang trash bin. Inilapit ni Jimmy ang sarili upang tumulong, pero bago pa niya maabot ang basurahan ay mabilis na sumulpot si Mylene. "Ano ginagawa mo? Hindi mo trabaho yan. Naku, huwag kang maarte-arte dito." Sabay tawa ng may pagmamaliit. "Bakit? Gusto mo bang maging utility? Gusto mo bang ipaalam ko kay ma'am?" Nagpasalamat si Mang Oka kay Jimmy kahit hindi natuloy ang ginawa nitong tulong. Sa pagkakataong iyon, hindi lang pang-aabuso ang nakikita niya, kundi kawalan ng simpleng malasakit ng HR sa pinakamaliliit sa opisina. Sa isip niya, paano naggaganito ang kultura? Kailan ito nagsimula? At gaano kalalim ang ugat ng problema? Isa-isa niyang sinusuri ang bawat kilos ng HR staff habang nananatili pa ring magalang at tahimik dahil iyon ang layunin niya, ang makita ang buong katotohanan nang hindi niya kailangang sabihin ang tunay niyang kapangyarihan. Nang sumapit ang mid-morning meeting, pinatawag ni Miss Trisha si Jimmy para tulungan siyang ayusin ang mga printouts. Nakita ni Jimmy na nakapangalumbaba ito habang hawak ang cellphone. Nag-check ng social media, pinapahirapan ang dalawang bagong HR assistants na matapot sa kanya. "Jimmy, o eto, bilisan mo. Huwag muna bulukin pa ang oras ko." Sabay abot ng napakakapal na stack ng papers. Paglingon niya sa gilid ay nakita niya si Lara. Nakatingin sa kanila ng may halong awa at pag-aalala. Nasa gitna sila ng pag-aayos ng papeles nang bigla niyang maitulak ang printer ink dahil nadulas ang mesa. Bumagsak ito at tumalsik ang kaunting tinta sa sahig. Parang naghihintay lang ng dahilan si Miss Trisha para sumiklab at nagtagumpay nga ang pagkakataon. "Jimmy!" Bulyaw niya ng malakas na halos umalingaw-ngaw sa buong opisina. "Ano bang problema mo? Ano bang klaseng tao ka? Simpleng paghawak hindi mo kaya? Nakakahiya ka." Huminto sa ginagawa ang lahat. May tumigil sa pagtatype, may bumitaw sa ballpen, at may halos hindi makahinga dahil sa lakas ng boses ni Trisha. Hindi niya kailangan marinig ang buong usapan para alam kung saan nanggaling ang chismis. Ang HR assistants na sumasamba kay Trisha ay halatang aliw na aliw sa pag-uusap tungkol sa kanya. Ngunit sa gitna ng bulungan, may lumapit sa kanya na tahimik lang mula kanina. Si Lara iyon. Umupo siya sa katapat na upuan at dahan-dahang nagsalita. "Alam kong hindi tama ang pagtrato nila sa'yo. Huwag mong hayaang siraan kanila. Minsan, kahit tama ka, kapag nasa maling tao ang kapangyarihan, sila ang mas malakas ang boses." Napatingin si Jimmy at nagpakawala ng maliit na ngiti. Hindi niya sinabi kung gaano siya nagpapasalamat, pero ramdam yon sa paraan ng pagtango niya. Sa loob-loob niya, mas lalo niya nang naipundar ang respeto para kay Lara, isa sa kakaunti sa opisina na may tunay na malasakit. Pabalik na si Jimmy sa mesa niya nang makatanggap siya ng text mula sa PA niya. "Sir, confirm po ba lahat ng naobserbahan ninyo? Need update for board report." Pinatay niya agad ang screen, tinago sa bulsa at huminga ng malalim. Sa araw na iyon, mas malinaw sa kanya ang larawan. Isang departamento na puno ng pang-aabuso, takot at kawalan ng respeto. At alam ni Jimmy, ito pa lang ang simula ng mahaba at mabigat na katotohanan na kailangan niyang harapin bilang taong nagmamahal sa kumpanyang siya mismo ang nagtatag.
Pagpasok ni Jimmy sa opisina kinabukasan, ramdam niya agad ang bigat ng kapaligiran. Hindi man sinasabi ng mga tao ng diretsyo, halata sa mga tinginan na kumalat na naman ang tsismis tungkol sa kanya. Ang mga nakasalubong niya sa hallway ay umiwas ng tingin. Ang iba'y nagpanggap na abala sa pag-scroll ng cellphone. At may ilan naman na napangisi habang dumadaan siya. Ngunit hindi iyon ang pumigil kay Jimmy. Sa halip, mas nagbatibay iyon sa kanyang layuning makita ang tunay na kalagayan ng kumpanyang itinayo niya. Kahit na may kapangyarihan siyang tapusin agad ang problema, mas pinili niyang dumaan sa hirap upang mas maintindihan niya kung sino ang dapat manatili at sino ang sumisira sa loob. Habang naglalakad siya papasok sa HR department, nadaanan niya ang panandaliang usapan ng dalawang empleyado sa pantry. Ay nako, kung ako kay Trisha, pina-terminate ko na yung trainee. Sobrang abala, sabi ng isa. Totoo, hindi ko alam kung bakit kinuuha ng kumpanya yung ganyang klase. Nakakabawas lang ng productivity, sagot naman ng isa habang tumatawa. Kumirot ang dibdib ni Jimmy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkaunawa. Kung ganyan ang tingin nila sa mahina, ibig sabihin ay matagal nang namumuo ang kulturang mapanghusga sa kumpanya. At iyon ang pinakaayaw niyang ugali. Pagbukas niya ng pinto sa HR office, kaagad niyang nakita si Lara na tila abalang-abala sa pag-aayos ng mga bagong application forms. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumango lang ito bilang pagbati. May pag-aalala sa tingin ni Lara, pero hindi ito nagsalita. Baka dahil ayaw niyang makita ni Miss Trisha at ng mga alagad nitong nang aapi ng kahit sinong lumalapit sa trainee. Si Jimmy naman ay naglakad na papunta sa kanyang maliit na desk at agad na sinimulang ayusin ang mga reports na ipinagawa kahapon. Sa kabilang banda, muling bumungad ang mapanuring tingin ni Miss Trisha nang makita siyang nakaupo. Ayan ka na naman, siguraduhin mong walang sablay ngayon, Jimmy. Ayoko nang maulit pa yung kagagahan mo kahapon. Hindi man ito nakatingin sa kanya, ramdam niya ang pait sa boses ng manager na tila ba may personal itong galit sa mga taong tingin niya ay mahihina. Nakataas pa ang kilay nito habang sinisipsip ang straw ng mahal na milk tea, sabay turo ng kung ano-anong trabaho para kay Jimmy, na para bang isa itong alila sa sariling departamento. Habang sinusunod niya ang utos, napansin ni Jimmy may isang utility staff na lugi sa paglilipat ng mga kahon na puno ng lumang folders. May isang newbie na nalilito sa bagong payroll system at may isang janitress na hirap punasan ang dingding na puno ng lumang tape marks. Sa tuwing natatapat si Jimmy sa kanila, nagbibigay siya ng tulong kahit sa pinakamaliit na paraan. Inaalalayan ang utility staff, tinuturuan ng newbie kahit pa alam niyang baka pintasan siya ulit at pinupunasan ang mataas na bahagi ng dingding para sa janitress. Sa bawat maliit na kabutihan niya, mas napapansin ni Lara kung gaano kaiba si Jimmy sa iba pang trainees. Isang hapon, habang nagkokopya si Jimmy ng mga documents sa photocopier, nakarinig siya ng marahang hikbi mula sa pantry. Si Lara iyon. Tahimik siyang lumapit, pero bago pa siya makabukas ng bibig, ay agad nang nagsalita si Lara. Hindi siya tinitingnan. Minsan naiisip ko kung bakit ganito kahirap maging mabuti sa lugar na ganito, sambit niya, halatang hirap sa sitwasyon. Alam kong wala kang ginagawa para masabihan ka ng ganyan, Jimmy. Kaya lang kapag nakialam ako ng sobra, ako naman ang papahirapan nila. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi nagsalita si Jimmy dahil ayaw niyang pilitin si Lara. Pero ramdam niya ang bigat ng dinadala nito. Sa isang banda, mas lalong naliliwanagan si Jimmy kung bakit kailangan niyang tapusin ang ugat ng problema. Hindi lang dahil sa pang-aabuso sa kanya, kundi dahil sa mga tulad ni Lara na natatakot lumaban kahit alam nilang mali ang nangyayari. Hindi na gumanti si Jimmy. Pero sa bawat sigaw na naririnig niya, lalong nagiging malinaw ang larawan ng tunay na problema.
Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa maling pamamalakad. Ito ay tungkol sa isang taong abusado sa kapangyarihan at sa isang kultura ng takot na pinalalakas ng bawat oo sa maling pamumuno. Bago matapos ang oras, lumapit si Lara sa kanya. Pasensya ka na sa kanila, Jimmy. Minsan hindi mo deserve ang mga sinasabi nila. Mahinang pahayag nito. Ngumiti si Jimmy, hindi para maging magalang, kundi dahil totoo ang pasasalamat niya. Okay lang. Minsan mas nakikita mo ang totoo kapag hindi nila alam kung sino ka. Hindi yon lubusang naintindihan ni Lara, pero sumang-ayon siya na tama iyon sa mas malalim na paraan. Habang pauwi si Jimmy, hindi na sakit ang naramdaman niya. Hindi na galit, hindi na hiya. Ang naramdaman niya ay determinasyon na sa lalong madaling panahon makikita ng lahat ang buong katotohanan at makikita nila kung saan humantong ang kanilang pagtrato sa isang taong akala nila ay trainee lang. Pagdating ng sumunod na araw, mas lalong tumindi ang tensyon sa loob ng opisina. Halos lahat ay parang may kanya-kanyang binabantayan. Mga matang nakasilip sa bawat galaw ni Jimmy, tila naghihintay ng pagkakataon na masabi ulit na pumapalpak ang trainee. Kahit anong gawin niya, parang mali sa paningin ng HR. Pero hindi pinansin ni Jimmy ang ganoong pagtrato. Sa halip, mas naging mapanuri siya sa bawat detalye dahil alam niyang papalapit ng papalapit ang oras na bubulaga ang katotohanan. Pagkapasok niya sa HR department, biglang tinawag siya ni Miss Tricia ng may matinis na boses. Jimmy, halika dito at bilis-bilisan mo. Hindi ako may oras sa bagal mo. Naglalaan si Jimmy patungo sa mesa ng HR manager habang hawak nito ang clipboard na punong-puno ng red markings. Tingnan mo to, sabi niya, iniangat ang papel sa hangin na para bang hawak niya ang ebidensya laban sa kriminal. Bakit mo tinulungan yung cleaner kahapon? Nakita kita. Ano bang problema mo? Bakit hindi mo masundan-sundan ang simpleng instruction na trabaho mo lang gawin mo? Hindi agad nakapagsalita si Jimmy. Hindi dahil nagulat siya, kundi dahil hindi niya akalaing pati kabutihang ginawa niya ay gagawing mali. Napatingin siya sa ibang HR staff na halatang nakikinig pero nagkukunwaring busy sa kanilang mga laptop. Sa gilid ay naroon si Lara, nakatingin lang pero halatang nagpipigil na magsalita. Ma'am, mahinahong sagot ni Jimmy. Madulas po kasi yung sahig, nahirapan siya. Pero bago pa niya matapos ang pangungusap, dumagundong na ang boses ni Tricia. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Hanggat trainee ka dito, gagawin mo lang ang trabaho mo. Hindi ka social worker, hindi ka savior, at siguradong hindi ka magiging empleyado kung ganyan ka. Sa sandaling iyon, nag-angat ng tingin si Jimmy. Hindi ito tingin ng galit, hindi rin tingin ng panghihina. Ito yung tingin ng isang taong may matagal nang hinahanapan ng sagot. Bakit may mga kagaya ni Tricia na nagiging ganito kapag binigyan ng kapangyarihan? Bakit hindi sila natututo gumalang? Pero sinabi niya sa sarili, hindi ngayon ang oras para sumagot. Kailangan niyang maghintay. Kailangan niyang makita pa ang buong larawan. Dumating ang tanghali at para bang may sarili ng buhay ang balita tungkol sa pangungutya ulit ng HR kay Jimmy. Narinig pa niya si Mylene na sinasabing, "Naku, yang trainee na yan, araw-araw nagpapasakit ng ulo. Sana hindi na lang tinanggap." May sumagot pang isa, kasi naman, tingnan mo itsura, para bang wala nang ibang alam gawin kundi ngumiti." Habang kumakain si Jimmy sa pantry, lumapit si Lara at maingat na umupo sa tapat niya. Hindi siya nagsalita agad at matagal na katahimikan ang bumalot sa kanilang pagitan. Nang maglaon, saka palang nagsalita si Lara ng marahan. Jimmy, sobra na yung ginagawa nila. Wag ko alam kung bakit gusto ka nilang gawing punching bag. Huminga ito ng malalim, halatang mabigat ang loob. Hindi naman mali tumulong.
Hindi mali maging mabait. Ang mali ay yung ginagawa nila. Nakangiti lang si Jimmy pero may bafas ng pagod at pag-aalala sa kanyang mga mata. May mga tao talagang mas naiintindihan mo kapag hindi mo sinagot. Mahinahon niyang tugon. Ayos lang ako, Lara. Hindi rin agad nakapagsalita si Lara pero halata sa tingin nito ang pagnanais na protektahan siya mula sa patuloy na pang-aabuso. Ngunit tulad ng lagi niyang ginagawa, nagpakumbaba ulit si Jimmy. Mas pinili niyang kayanin kaysa idamay ang iba. Pagbalik nila sa opisina ay nakasalubong nila ang isang eksena na agad nagpatingin sa lahat. Isang baguhang empleyado mula accounting ang umiiyak habang minumura ni Miss Tricia dahil sa maling pag-fill out ng form. Ganito ba kababa ang standards ngayon? Kahit elementarya, kayang gawin po. Anong silbi mo rito kung hindi ka marunong? Halos mamutla ang mga nakapaligid dahil parang wala ng preno ang manager. Napatigil si Jimmy sa kinatatayuan niya. Wala sanang pakialaman ang sitwasyon pero ramdam niyang may kirot sa dibdib niya habang pinapanood ang pagmamaliit na iyon. Ang mata ni Tricia ay parang laging naghahanap ng mahihina para mapagbuntungan ng galit. Sumisingit si Mylene sa likod nito, nagtatago pero halatang natutuwa sa nangyayari. Jimmy, Anito, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Sa tono nito, malinaw na hindi lang trabaho ang nakikita niya. Malinaw na para kay Lara, tao si Jimmy. Hindi papel, hindi rank, hindi trainee, kundi isang tao na hindi dapat pinagtutulungan. Ngumiti si Jimmy at tumango. Salamat. Mas mahalaga sa akin na may mga kagaya mo dito. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa napapakita ni Jimmy ang tunay niyang pagkakakilanlan, may isang tao na ang nakikita ng tunay niyang ugali. Isang taong, tulad niya, ay pagod na sa pang-aping lumalason sa loob ng departamento. At habang sumasara ang araw na iyon, nasa isip ni Jimmy ang iisang pangungusap. Malapit nang magbago ang lahat. Sa pagpasok ni Jimmy kinabukasan, agad niyang napansin ang kakaibang bulungan sa paligid. Hindi ito yung tipikal na marahang usapan sa umaga. Ito ay may kasamang tawanan, pabulong na pang-aasar at mga tinging puno ng pangmamaliit. Nang dumaan siya sa tabi ng 3 HR assistants, bigla silang tumahimik bago muling nagsimula ang kanilang halakhak pagkaalis niya. Hindi niya na kailangang marinig ang buong usapan. Sapat na ang tono para malaman niyang siya na naman ang pinagtatawanan. Ngunit imbes na magalit, mas lalo niyang inimbak ang lahat. Nang ito, bawat maliit na panlalait, bawat hindi magandang tingin, ay magiging bahagi ng dahilan kung bakit kailangan niyang baguhin ang sistemang ito. Lumapit siya sa mesa niya at nag-umpisa ng ayusin ang mga papeles na iniwan kahapon. Maya-maya, dumating si Mylene. May hawak na stapler at ilang folder. Na tila ba sinadyang suntukin ng diin ang pagtapon sa mga iyon sa mesa ni Jimmy. O ayan, ayusin mo at siguraduhin mong hindi ka na magkamali. Sinabi ni Ma'am, isa pang palpak mo, tanggal ka na agad. Ang tono nito ay may halong pang-uuyam na parabang ang pagiging trainee ay kahinaan na dapat pagtawanan. Nakatingin lang si Jimmy, tahimik pa rin. Pero kita sa mga mata niya ang malalim na pag-unawa na ang ugaling ganito ay hindi basta-bastang ugat, kulturang tumubo ito sa loob mismo ng HR. Habang pinoproseso niya ang mga documents, may dumating na bagong empleyado galing finance. Bit-bit ang isang envelope. Halatang kinakabahan ito habang lumalapit kay Miss Tricia na nakaupo sa swivel chair na parang trono. Ma'am, excuse po, pinapasabi. Hindi pa tapos ang bata nang bigla itong sinigawan ni Tricia. Ano ba? Hawag ang lalapit ng hindi kumakatok. Ano ba kayo? Hindi ba kayo tinuruan sa bahay ninyo ng tamang manners? Napayuko ang bata at nanghina ang balikat habang marahang umaatras. Nakaramdam si Jimmy ng kirot sa dibdib. Hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil alam niyang hindi lang siya ang nakakaranas ng ganitong klasing pagtrato. Nang makaalis ang bagong empleyado, lumapit si Mylene kay Tricia na may mapanuksong tingin. Ma'am, grabe talaga yung baguhan.
parang wala sa lugar. Tumawa si Trisha, yung klase ng tawa na hindi masaya kundi nagyayabang. Hay nako, kung hindi ko didisiplinahin yung mga yan, lulutang-lutang lang dito. Buti pa si Jimmy, kahit tanga, tahimik lang. Narinig ito ng ibang staff. May ilan na tumawa, may ilan na nagkibit balikat lang dahil sanay na sila. Pero si Lara, sa isang sulok, ay napapikit sandali. Halatang pigil ang galit. Pagbalik ni Jimmy sa desk, naramdaman niya ang patuloy na pag-ikot ng tsismis. Sa antry, habang kumukuha siya ng tubig, narinig niya ang dalawang lalaki mula admin na nag-uusap. Sabi nila, yesterday daw, napagalitan na naman si Jimmy. Baka di umaabot ng 1 linggo yan. Kung ako sa kanya, mag-resign na lang. Nakakahiya na. Napangiti si Jimmy sa sarili, hindi dahil tama ang sinasabi nila, kundi dahil natutuwa siya na walang sino man ang nakakahula ng totoo niyang pagkatao. Wala sa kanila ang may ideya na ang trainee na pinagtatawanan nila ay siyang naglipat ng milyon-milyong pondo para itayo ang mismong gusaling kinatatayuan nila. Habang lumalalim ang araw, napansin niyang may tumatawag sa kanya mula sa kabilang cubicle. Si Lara iyon. Tahimik itong lumapit at nagsabi ng mahinahon, "Jimmy, may gusto akong sabihin." Sumilip si Lara sa paligid para matiyak na walang nakikinig. Bago muling nagsalita, "Kumakalat na yung chismis tungkol sa'yo na daw pinakamahinang trainee sa batch. Alam kong hindi totoo, pero ingat ka. Lahat ng chismis dito galing kay Maylene. At si Ma'am, kahit ano sabihin nila, pinaniniwalaan agad." Tumango si Jimmy, hindi para kumpirmahin ang chismis, kundi para iparamdam kay Lara na naiintindihan niya ang babala. "Maraming salamat sa'yo. Hindi ko makakalimutan ang mga sinasabi mo." Pero bago pa sila makapagpatuloy, biglang sumulpot si Trisha. Hawak ang folder at may mapanuring tingin. "Lara, bakit ka nandyan? Wala ka bang ginagawa? At ikaw, Jimmy, bakit ka nag-uusap-usap dyan? Trabaho ang pinunta mo rito, hindi chismisan." Parang wala itong pakialam, kahit hindi sila nagpapakita ng kalokohan. Sa halip, nagtatapon lang ito ng utos na para bang lahat ay dapat umiikot sa kanyang kagustuhan. Para bang sinadya ng tadhana ang pagkakataong iyon dahil biglang bumukas ang pinto at dumating ang isang internal audit officer na galing headquarters. "Good afternoon po. Magalang nitong bati. Here for the HR audit presentation." Biglang sumeryoso ang mukha ni Trisha, ngunit halatang hindi handa. Siya po ang nag-a-update ng files. Pero yung summary, nasa akin po yun. Hindi ko pa natatapos. Pag-amin ni Lara, hindi nagmamayabang, hindi rin nagtatago. Nagulat ang lahat na may naglakas loob magsabi ng totoo. At bago pa man makapagsalita si Trisha, nagsalita ang auditor. "Okay lang po. We just need transparency for this audit." Sa unang pagkakataon, nakita ni Jimmy na may maliit na bitak sa pader ng kapangyarihan ni Trisha. Isang bitak na bunga, hindi ng galit, kundi ng katapatan ni Lara. At habang nagtatapos ang araw, alam ni Jimmy na mas lumilinaw ang direksyon ng laban na kinakaharap niya. Sa bawat sigaw, pangmamaliit at pagsisinungaling, mas nagiging matatag siya. Ngunit higit pa doon, mas lalo niyang nakikita kung sino ang kakampi sa gitna ng dilim. At alam niyang darating ang araw na hindi na kailangan ni Lara o kanino pa mang empleyado na matakot sa HR. Dahil malapit na. Malapit nang makita ng lahat kung sino talaga siya. Hindi pa man tumatagal ang oras pagkatapos ng audit briefing ay kumalat na agad ang tensyon sa buong HR department. Halatang hindi maganda ang pagkakabigay ng mga sagot ni Miss Trisha sa auditor. At kung sino-sinong empleyado ang sinisisi niya sa bawat pagkapahiya. Pagpasok pa lang ni Jimmy sa opisina kinabukasan ay ramdam na agad niya ang bigat ng hangin na para bang kahit ang ilaw sa kisame ay takot ding magliwanag ng husto dahil ayaw madamay sa galit ni Trisha. Lahat ng staff ay mukha ring kinakabahan. Lalo na't may narinig silang bulung-bulungan na malala raw ang nakita ng auditor
at posibleng magkaroon ng reshuffling. Nang makaupo si Jimmy sa kanyang maliit na mesa, nagulat siya nang biglang ipinatong ni Mylene ang makapal na stack ng folders sa harapan niya. "O ayan," sabi ni Ma'am, "tapusin mo yan ngayon. Lahat. Kung hindi mo kaya, sabihin mo na ngayon pa lang para alam naming wala ka talagang silbi." Tumawa pa ito ng marahan, isang tawang halatang hindi dahil masaya siya, kundi dahil gusto niyang ipakita ang kapangyarihang akala niya ay permanente. Nakatingin lang si Jimmy, walang kahit anong pag-aalinlangan sa muka. Ngunit sa loob niya ay mas lalo niyang nakikita ang lalim ng problema sa departamento. Habang inaayos niya ang mga papel, napansin niyang maraming lumang dokumento ang hindi pa nafi-file ng tama. May ilang forms ang hindi pa napipirmahan kahit 2 taon na ang nakalipas, at may reports na hindi man lang naisusumite. Mga bagay na hindi niya pinansin bilang CEO noon dahil umaasa siya sa HR reports. Ngayon, nakita niya ang katotohanan ng personal. Kung dati ay puro papeles ang hawak niya bilang boss, ngayon ay mismong ugat ng problema ang nasa harap niya. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Trisha mula sa kabilang cubicle. "My God, bakit ang bagal? Bakit parang lahat ng tao dito walang utak? Nakayuko ang lahat, walang tumutugon, walang gumagalaw ng malakas. Para bang bawat isa ay naglalakad sa manipis na yelo." Tiningnan ni Jimmy ang mukha ng ilang empleyado, takot, pag-aalinlangan at pagod. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa takot na magkamali sa ilalim ng pamamalakad ng HR manager. Pumasok ang auditor kasama ang assistant nito upang kunin ang ilang records. Nang makita ni Trisha na papalapit sila, agad niyang inayos ang postura at ngumiti ng pilit. "Good afternoon po. Everything is in order," sabi niya, pero halatang tensyonado ang tono. "We'll just need the performance management files for the last 5 years. Sagot ng auditor. Napalingon si Trisha kay Mylene, ngunit halatang wala ring ideya ang assistant kung nasaan ang mga yon. Nagkatinginan sila, nagkumpas-kumpas at sa bandang huli ay napilitang lumapit kay Jimmy. "Jimmy," sabi ni Trisha, "hanapin mo nga yung mga old performance files. Ikaw naman ang huli kong pinaghahanap niyan dati, di ba?" Pero hindi iyon totoo. Hindi kailanman ipinagawa iyon kay Jimmy, isang malinaw na pagsisinungaling at pagtatakip ng sariling pagkukulang. Pero hindi bumalik si Jimmy ng salita. Tumayo lang siya, nagpaalam saglit at tumungo sa storage room para tuluman ang dalawa. Nang makabalik si Jimmy, dala ang sulit na mga folder. Agad niya itong iniabot sa auditor. "Ito po," mahinahon niyang sabi. Kinuha naman ng auditor ang mga ito. "Salamat," magalang nitong tugon. Habang tinitingnan ng auditor ang mga file, nakikita ni Jimmy ang mga pahina ng mga dokumentong puro pulang marka, mali-maling encoding at kulang sa signatures. Lalong humigpit ang ekspresyon ng auditor habang sinusuyod ang laman. "We'll need to escalate this to the upper management," sabi nito sa assistant. Nawalang kulay sa mukha ni Trisha kahit nagpipilit siyang ngumiti. Pag-alis ng auditor, biglang sumabog ang boses ni Trisha. "Jimmy, anong klaseng pagkakahanap yan? Bakit mo hindi inayos agad yung mga files? Tignan mo, puro kulang." Tumahimik ang buong departamento. Alam nilang hindi si Jimmy ang may sala. Alam nilang matagal nang problema yon. Ngunit walang naglakas loob magsalita. Walang gustong madamay. Walang gustong maging target. Pero si Lara ay hindi nakatiis. Tumayo siya ng marahan, nanginginig pero matatag. "Ma'am, hindi po si Jimmy ang nag-asikaso ng files na yon. Matagal na pong hawak ng department ang mga yan." Alam nilang iyon ay patunay na may hindi na natatakot. At iyon ay nagsimula sa simpleng paglaban para kay Jimmy. Habang papalapit ang oras ng uwian, tumigil si Jimmy sa harap ng salamin sa CR. Pinitigan niya ang sarili. Nakapikit siya sandali, humihinga ng malalim. Sa likod ng simpleng uniforme niya, nasa loob ang taong nagtatag ng buong kumpanya. At sa harap niya, sa refleksyong iyon,
ay ang taong gustong gawing tama ang lahat. Pagbalik niya sa mesa ay nakita niyang iniabot ni Lara ang isang maliit na sticky note. Hindi ito nagtanong, hindi rin nagsalita. Isang pangungusap lang ang nakasulat. Jimmy, hindi ka nag-iisa. Tumango siya at ngumiti. Hindi niya kailangan ng maraming salita. Ang kailangan niya ay katotohanan. At ngayon, hindi lang siya ang nakakakita nito. At alam niyang oras na para ipagpatuloy ang laban. Sa gabing iyon, habang pauwi siya, may isang mensahe siyang pinadala sa kanyang PA. Prepare the board. I've seen enough. Tahimik ang buong opisina kinabukasan. Pero hindi iyon ang normal na katahimikan na dala ng maagang oras ng trabaho. Iyon ay katahimikang may laman, may halong kaba, tensyon at pag-aantabay. Ang ilang empleyado ay nagpapanggap na abala sa kanilang mga screen. Ang iba namay panay ang silip sa direksyon ni Jimmy na para bang hinihintay nilang may mangyari. Hindi na bago kay Jimmy ang ganitong mga tingin, pero napansin niyang iba na ngayon. Hindi na ito tingin na nang mamaliit lamang. May humahanga, may nagtataka, at may nagtatangkang umunawa kung bakit tila hindi napitinag ang trainee na laging pinagbubuntungan ng HR manager. Habang papunta siya sa kanyang mesa, nakasalubong niya si Lara na kararating lang din. May mahinang pagod sa mukha nito, pero nang makita siya, napangiti ito ng bahagya. Morning, mahina nitong bati. Tila ba gusto nitong ipakita na kahit patakot siya sa mga nangyayari, hindi siya uurong. Tumango lang si Jimmy bilang sagot. Hindi na sila nag-usap dahil ayaw ni Lara na makatawag ng atensyon, lalo na't may ilang pares ng mata ang nakatingin sa kanila. Hindi nagtagal, dumating na naman ang sandaling magpapatingkad sa araw. Mabilis lumabas mula sa opisina niya si Miss Tricia, nakataas ang kilay, hawak ang clipboard at tila may hinahanap. Nang makita si Jimmy, dire-diretso itong lumapit na parang may matagal nang gustong ipagtulakan sa kanya. Jimmy, panimula nito, puno ng panguuyam. Nandyan ka lang pala. Halika rito, may ipapagawa ako. Nakita iyon ng lahat. Madalas kapag ganito na ang tono ni Tricia, may kasunod na sigawan, panghihiya o pagsisihi kahit walang kasalanan ng tao. Maging si Mylene ay agad sumunod kay Tricia. Tila ba sabik itong makita kung paano na naman ipapahiya ang trainee. Inabot ni Tricia ang isang pile ng folders. Ito ang weekly updates. Sino bang nag-encode nito? Bakit ganito? Wala pang nakasagot nang bigla niyang ituto kay Jimmy ang folder. Ikaw ba ang gumawa nito? Bakit mali-mali? Alam mo bang dahil dito, na-delay ang submission ko sa auditor kahapon? Tahimik lang si Jimmy. Pero bago pa man siya magsalita, marahang lumapit si Lara, bitbit ang sariling folder. Ma'am, hindi po si Jimmy ang nag-encode niyan. Ako po ang nag-update ng weekly files at hindi pa po tapos ang data noong araw na iyon. Hindi po kasalanan ni Jimmy. Napatingin si Jimmy kay Lara at para bang saglit na tumigil ang oras. Hindi ito ang una, pero ngayon mas malakas na ang boses ng kanyang pagkakampi. Sa harap mismo ni Tricia. Sa harap ng HR staff na takot magsalita, naroon ang boses ng katotohanan. Halos malaglag ang panga ni Tricia. Lara, mariin nitong sambit, hindi kita kinakausap at hindi ko kailangan ng depensa mula sa isang staff na hindi marunong sumunod sa instructions. Pero hindi umatras si Lara. Ma'am, hindi po tama na sisihin ninyo si Jimmy sa bagay na hindi naman niya ginawa. Muling natahimik ang opisina. Lahat nakatitig. May mga nanlalaki ang mata, may nagpipigil ng ngiti, at may halatang kinakabahan na baka umiinit pa ang sitwasyon. Pinilit ni Tricia maging kalmado. Kung talagang hindi mo ginawa, sabay tingin kay Jimmy. I-prove mo, ipakita mo sa akin ang logs ng work mo kahapon. Marahang tiningnan ni Jimmy si Tricia. Nangungusap ang mga mata niya. Hindi ng panghihina kundi ng malasakit para sa katotohanan. Ma'am, mahinahon niyang tugon. Ginawa ko lang po ang pinapagawa ninyo.
Wala po akong binago sa mga files na hindi nyo inuutos. At kung may kulang man, lagi ko pong tinatanong bago ko ina-update. Natahimik si Trisha. Alam niyang walang mali sa sinabi ng trainee. At naramdaman ng lahat na nasisikipan si Trisha dahil sa posibilidad na hindi niya maituro kay Jimmy ang pagkakamaling desperado niyang ipasa. Sa gitna ng tensyon ay biglang dumating ang auditor na kumukuha ng additional documents para sa follow-up review. Nagpaalam ito, ngunit habang naglalakad palabas, lumingon ito kay Jimmy. Salamat ulit sa pagtulong kahapon. Malaking bagay yung mabilis mong pagkuha ng files. Biglang nag-iba ang mga tingin ng mga staff kay Jimmy. Hindi iyon karaniwang pasasalamat. May bigat iyon. Halos parang panig ang auditor sa kanya, hindi sa HR manager. Pag-alis ng auditor, hindi na nakapagsalita si Trisha. Kahit si Mylene ay napakurap at hindi alam kung paano magre-react. At may mga tumango sa kanya bilang pahiwatig ng pag-unawa. Hindi pa man niya nilalabas ang tunay niyang pagkilala, gumagalaw na ang opisina. Unti-unti nang bumibitak ang pader ng takot na itinayo ng HR manager. At nang pauwi na siya, tumayo siya sa tapat ng elevator at napansin ang sarili niyang refleksyon. Hindi na siya ang Jimmy na unang pumasok bilang trainee. Sa loob ng ilang araw, nakita niya ang sakit at pang-aabuso, pero nakita rin niya ang tapang at kabutihang hindi niya inaasahan. Habang bumababa ang elevator, marahan niyang binulong sa sarili, malapit na. At pagdating ng susunod na araw, may mangyayari na hindi na kayang pigilan ng kahit sinong pinuno ng HR dahil ang susunod na hakbang ni Jimmy ay hindi na para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng natatakot lumaban. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Jimmy sa gusali ay agad niyang napansin ang hindi mapakaling mga tingin ng ilang empleyado. Ang iba'y mabilis na umiwas ng tingin, ang iba na may tinititigan siya ng may halong pagtataka at pag-aalala. Nagsimula nang kumalat ang balita tungkol sa naging sagupaan kahapon, kung paanong hinarap ni Lara si Miss Trisha, kung paanong hindi nakapagsalita ang HR manager, at kung paanong pinasalamatan mismo ng auditor ang trainee sa harap ng lahat. Hindi pa man nagsisimula ang araw, may tensyon na agad sa paligid. At alam ni Jimmy na hindi iyon basta ordinaryong araw. Pagdating niya sa HR office, rinig niya agad ang pagtaas ng boses ni Miss Trisha mula sa loob ng cubicle nito. Ano ba itong mga report? Bakit ang dami pang ulang? Paano ako magpapaliwanag sa management nito? Halatang stress ito, hindi dahil sa trabaho mismo, kundi sa takot na baka lumabas na sa open review ang mga kapalpakan ng departamento. Ang assistant nitong si Mylene ay panay ang tango, panay ang opo ma'am, kahit hindi naman talaga nito naiintindihan ang pinoproblema ng manager. Nang makita si Jimmy, agad itong tumuro sa kanya. Ikaw, halika rito, may ipapagawa ako. Hindi nagulat si Jimmy, sanay na siya sa diretsyong pagtuligsa. Pero sa araw na iyon ay mas lalo niyang naramdaman ang galit at kaba sa tinig ni Trisha. Hindi iyon galit na galing sa trabaho, kundi galit na may halong takot. May nawawalang files, panimula ni Trisha. Hawak ang clipboard. Yung attendance logs 2 years ago. Hinanap ko na sa lahat, pero wala. Ikaw ang huling nagpunta sa storage kahapon, di ba? Baka naman nagkamali ka na naman. Napatingin si Jimmy kay Lara, nakasalukuyang nakaupo sa kabilang mesa at nakikinig lang. Kita sa mata nito ang pag-aalala, pero hindi ito kumibo dahil alam niyang baka lalo siyang pagalitan. Huminga si Jimmy ng malalim at mahinahong sumagot. Ma'am, hindi ko po ginalaw ang kahit anong box maliban sa pinapakuha ninyo kahapon. Pwede po nating tingnan ulit sa storage, baka po natabunan lang. Para bang mas lalo pang nairita si Trisha sa mahinahong sagot ni Jimmy. Hindi ko kailangan ng lecture. Ang kailangan ko ay resulta. Sabay turo niya kay Mylene.
Samahan mo siya doon at siguraduhin mong matagpuan ninyo. Ayoko ng palusot. Naglakad sila papunta sa storage room. Tahimik si Mylene. Halatang inis na naman dahil kailangan niyang sumama kay Jimmy. Alam mo, sabi nito habang naglalakad, kung hindi ka na pumalpak, hindi tayo maghahanap ng kung ano-ano. Hindi na umimik si Jimmy. Alam niyang walang saysay makipagtalo sa taong hindi man lang nakikinig sa paliwanag. Sa storage room, maingat na sinuri ni Jimmy ang bawat kahon, bawat dokumento. Habang tumatagal ay mas lalo niyang nakikita ang ebidensyang matagal nang magulo at pabaya ang filing system ng HR. May mga files na nakalagay sa maling taon, may mga folder na walang labels, at may ilan pang nakaipit sa gilid na halatang hindi man lang nabuksan ng matagal. Mylene, mahinahon niyang sabi, tingnan mo ito. Napilitan si Mylene lumapit. At nang makita nito ang siksik-siksik na folder na nasa ilalim ng lumang box ng promotional materials, hindi ito nakapagsalita agad. Nakasulat sa harap, Attendance Logs, Year 2. Biglang nag-iba ang mukha ni Mylene. Naku, baka hindi ito nakita kagabi. Baka. Tumingin siya kay Jimmy, ngunit hindi nito makayang aminin na maling-mali ang pamamalakad ng HR. Sige na, sabi nito, dalhin mo na kay ma'am. Nang ibalik nila ang folder kay Tricia, halata sa mukha nito ang pagkalito. Lalo na nang makita ang alikabok sa takip. Bago pa siya makapag-react, tumating ang mensaheng hindi niya inaasahan. Dumating ang email mula sa upper management na nagsasabing kailangan niyang dumalo sa isang emergency HR audit review meeting mamayang hapon at hindi iyon karaniwan. Kapag may emergency audit, ibig sabihin ay may malalang nakita ang auditors na hindi maaaring ipagpaliban. Kinain ng kaba si Tricia. At sino ang pinakamadaling pagbalingan? Si Jimmy. Tignan mo to, sabi niya sa trainee, hawak ang email. Dahil sa mga kapalpakan mo at ng filing, ako ang napapagalitan. Hindi ba talaga sapat ang utang na loob mo na nagbigay ako sa iyo ng chance dito? Tapos babalikan mo ako ng ganito? Sa gilid ay napatingin si Lara, hindi na mapakali. Nakuyong niya ang kanyang kamao. Kita sa mukha niyang gustong pumasok sa eksena, pero natatakot siyang lumala ang sitwasyon. Ma'am, sagot ni Jimmy, kalmado pa rin. Hindi ko po ginusto ang mangyari. Kung may pagkukulang man po, tutulungan ko kayo. Pero hindi ko po sinira ang kahit anong file. Pagbalik ni Jimmy sa mesa, ramdam niya ang bigat ng bawat paghinga ni Lara, ang pagod sa mga mata nito at ang alon ng tensyon na dahan-dahang sumisira sa kapayapaan ng buong departamento. Pero naroon din ang hindi niyang inaasahang lakas, ang pagtingin ng mga empleyado na tila ba nakakita sila ng pag-asa sa tahimik na pagbangon ng trainee. Dumating ang tanghali at umupo si Jimmy sa pantry. Maya-maya'y lumapit si Lara, may implikasyon ng pagod at tapang. Jimmy, mahina niyang sabi, kung gusto mo nang sumuko, naiintindihan ko. Umiling si Jimmy, hindi ako susuko, hindi ako pumasok dito para sumuko. Hindi alam ni Lara kung bakit ganoon ang bigat ng tono niya, kung bakit parang hindi iyon linyang manggagaling sa isang trainee. Pero hindi na siya nagtanong. Sa loob-loob ni Jimmy, malinaw na ang lahat. Hindi ito basta simpleng problema sa HR. Ito ay kultura ng takot, pang-aabuso at maling pamamalakad na kailangang masugpo. At sa unang pagkakataon, hindi na lang siya nag-oobserba. Doon niya napagtanto. Simula na ito ng tunay na pagkilos. Pagdating ng susunod na araw, tila mas mabigat ang hangin sa buong departamento. Hindi na bulungan lang ang naririnig. May halong kaba, may halong tanong at may halong takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Lumalapit na ang emergency audit review meeting kung saan iimbitahin ang ilang managers upang pag-usapan ang nakitang problema sa HR. Alam ng lahat na posibleng may malalaking pangyayaring magaganap pagkatapos noon.
Hindi man nila alam ang buong detalye, lahat ay nakaramdam na may nalalapit na bagyo at nasa gitna ng unos si Jimmy na patuloy pa rin sa pagiging kalmado para bang wala itong takot sa kahit anong maaaring mangyari. Pagpasok niya sa HR office, agad niyang naramdaman ang malamig na tingin ni Miss Tricia. Hindi ito nagsalita pero malinaw sa kilos niya ang tensyon. Wala ang dating bilis ng pangungutya, wala ang dating kumpiyansa sa sarili. Para bang sinubukan nitong bumawi ng kontrol, ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Si Mylene naman ay tila hindi mapakali habang tumatawa-tawa ng pilit, halatang hindi alam kung paano susuportahan ang manager sa gitna ng audit. Samantalang ang ibang staff ay abala, hindi sa trabaho kundi sa pag-abang ng susunod na galaw ng manager. Sa mesa ni Jimmy ay may nakapatong na makapal na dokumento. Assessment draft al naalagay sa folder. Naguguluhan man siya, marahan niyang binuksan ito. Nakasulat doon ang listahan ng mga pagkukulang ng HR department. Hindi ito gawa niya, hindi rin ito ipinasa sa kanya ng audit team. Nang makita niya ang sulat kamay sa gilid ng pahina, napagtanto niyang si Lara ang naglagay ng folder sa mesa niya bago pa siya dumating. Sa gilid ng isang pahina ay may nakasulat na mensaheng maliit. Jimmy, kailangan mong makita ito. Hindi na tama ang ginagawa sa department. Habang binabasa niya ang laman, mas lumilinaw ang larawan. May maling pag-encode, may delayed submissions, may mga complaints na hindi inaaksyonan, at may mga kasong pilit tinatago para hindi makarating sa upper management. Lahat ng ito nakalista at naka-highlight sa dokumento at doon niya naunawaan na ang susunod na mangyayari ay maaaring magpatumba ng sino mang sangkot dito, pati na rin ang mga inosenteng na biktima. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, naramdaman niya ang paglapit ni Tricia. Jimmy, malamig nitong sambit. Sa meeting mamaya, huwag kang magsasalita kung hindi ka tinatanong. Naiintindihan mo ba? Walang emosyon ang boses, ngunit halatang desperado. Hindi ito ang uri ng pananalita ng isang taong kontrolado ang sitwasyon. Ito ang pananalita ng isang taong nangangamba na mabubunyag ang lahat. Tumango lamang si Jimmy. Hindi niya kailangan ng sagot. Wala ring saysay ang pakikipagdebate. Habang papalapit ang oras ng meeting, mas lalong naging tensyonado ang opisina. Si Mylene ay nagwawala sa paghahanap ng ilang reports na matagal nang nawala. Si Tricia ay hindi makaupo ng diretsyo at paikot-ikot sa cubicle niya. Samantalang sina Lara at ilang empleyado ay nakatingin lang sa kanilang mga mesa. Tahimik ngunit halatang may kinikimkim na kaba. Nang dumating ang oras, tinawag ni Tricia si Jimmy. Halika, sumama ka sa akin. Ikaw ang magdadala ng mga files. Kahit parehong alam nilang hindi yon ang tunay na dahilan, sumunod si Jimmy. Alam niyang kailangan niyang naroon. Sa conference room, nandun na ang ilang department heads, kasama ang auditor at ang representatibang upper management. Tahimik ang lahat, walang bakas ng biro o gaanong usapan, para bang isang korte na magpapasya ng kapalaran ng HR. Nang umupo si Tricia, pinilit niyang gumiti. Halata ang pagpapanggap. Tumango siya at nagbukas ng laptop. Good afternoon. I prepared the updated files and explanations. Hindi pa siya natatapos nang magsalita ang auditor. We reviewed the initial findings and found several inconsistencies. We appreciate your effort, but there are concerns that go beyond document misplacement. Napayoko si Tricia. We saw patterns of negligence, incomplete responses to employee complaints, and missing logs from previous years. Nagiba ang anyo ni Tricia. Halatang nagtatalo ang loob nito kung aamin ba o idedepensa ang sarili. It's because of the new trainees. May mga hindi inaasahang pagkakamali. Bago niya matapos iyon, may ubo ng malakas mula sa kabilang side ng mesa.
ang supervisor ng finance department. With all due respect, sabi nito, matagal nang issue ang delays at missing files. Tumayo ito bigla. Hindi alam kung aalis ba o magsasalita. Hindi po ako, hindi ko ginusto ang mga nangyari. Nagka-problema lang talaga. Pero malinaw, hindi na sapat ang paliwanag niya. Matapos ang meeting, halos hindi makalakad ng tuwid si Tricia. Pagbalik nila sa HR office, binagsak ni Mylene ang hawak niyang folders sa mesa. Halatang desperadong hindi siya madamay. Tahimik ang buong departamento. Walang gustong magsalita, walang gustong tumanaw ng kahit kanino. Lumapit si Lara kay Jimmy at mahina nitong sinabi, "Jimmy, nakita ko kung paano kanila sinubukang ibagsak. Pero heto ka, hindi ka man lang kumurap. Sana mas marami pang katulad mo." Ngumiti si Jimmy. Hindi para ipagyabang ang nagawa, kundi para ipakitang hindi pa tapos ang laban. At sa kanyang isip, malinaw ang direksyon. Ang susunod niyang gagawin ay hindi na lang basta pagmamasid. Ito na ang hakbang na magpapayanig sa buong kumpanya. Pagkatapos ng emergency audit meeting, mabilis na kumalat ang balita sa buong kumpanya. Wala mang direktang memo, ramdam ng lahat na may mabigat na nangyari. May mga empleyadong nagtetextan, may mga tahimik na nakaupo lang sa pantry at may ilan pang hindi makapag-focus sa trabaho dahil hindi nila alam kung ano ang magiging epekto ng nangyari. Sa HR department naman, parang biglang lumiit ang mundo nila. Walang gustong magsalita, walang gustong magkamali ng kilos, at walang gustong tumingin kay Miss Tricia. Kahit si Mylene na madalas laging maingay, ngayon ay halos hindi kumurap at panay ang pagtiklop ng mga papel na hindi naman kailangan tiklupin. Pero sa gitna ng napakabigat na atmosphere, si Jimmy lang ang kalmado. Parang wala lang nangyari, parang hindi siya kasali sa anumang kontrobersya. Umupo siya sa kanyang mesa, inayos ang mga dokumentong dapat i-update at tahimik na nagtrabaho. Ngunit sa loob niya, alam niyang papalapit na ang puntong hindi na niya kayang itago ang sarili. Lalo na't habang tumatagal, mas lumalabas ang tunay na ugali ni Tricia at lalong lumulubog ang departamento sa sariling kapabayaan. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang sumabog ang galit ni Tricia. Paglabas niya mula sa maliit na meeting room kung saan kinausap siya ng internal auditor, ay parang nag-aapoy ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumingin sa direksyon ni Jimmy at doon pa lang ay alam na ni Jimmy kung ano ang mangyayari. Lumapit ito sa kanya na may hawak na folder at parang wala ng ibang pinuntirya kundi siya. "Ikaw," sigaw niya, "dahil sa'yo, ako ang napapahiya, ako ang napagalitan. Kung hindi ka nagpakapabida kahapon, hindi umabot sa ganito ang lahat." Napaangat ang tingin ng mga staff. Si Lara ay napatayo, halatang hindi na mapakali. Si Mylene naman ay biglang nagsiksik sa gilid. Parang gustong umiwas kahit pa kanina ay suot pa niya ang kapal ng kumpiyansa niya. Ang iba pang empleyado ay nakiramdam. Hindi alam kung dapat bang lumapit o manatili sa pwesto. Hindi nagsalita si Jimmy. Kalmado siyang tumayo, hawak ang gilid ng mesa at tinitigan si Tricia ng diretso sa mata. Hindi galit, hindi takot, kundi isang tingin na puno ng katotohanan. "Ma'am," mahinahon niyang tugon, "ang trabaho ko po ay sumunod sa utos ninyo. Wala po akong ginawang labag, wala po akong binago, at hindi ko po ginusto na mapahiya kayo." "Hindi," halos manginig sa galit si Tricia. "Nagpapakabait ka lang dahil may kailangan ka. Alam ko yang mga ganyan, gusto mo lang magpa-impress para tanggapin ka bilang regular. Pero sinisira mo ang trabaho ko, sinisira mo ang pangalan ko." Nanahimik ang opisina. Wala ni isang huminga ng malalim. Wala ring nagtaas ng kamay o nagsubok man lang sumabat. Para silang nanonood ng eksena kung saan hindi nila alam kung paano magtatapos. Ngunit ang katotohanan, hindi nila akalaing makakakita sila ng ganitong pagsabog mula sa manager na matagal nilang kinatatakutan. Sa halip na uminit ang ulo ni Jimmy, lalo siyang naging kalmado.
Hindi ko kayo sinisira, ma'am. Malumanay niyang sagot. Kung may problema man po, dapat nating tingnan ng maayos. Pero hindi ito nagustuhan ni Trisha. Bigla niyang ibinagsak ang folder sa mesa ni Jimmy na halos ikagulat ng lahat. Tingnan mo yan. Ingnan mo kung gaano karaming kulang. Lahat ng ito, ikaw ang dahilan. Lumapit si Lara nang hindi napipigilan ng sarili. Ma'am, nanginginig niyang sambit. Hindi po si Jimmy ang gumawa ng errors na yan. Matagal na pong issue yung mga folders na yan. Wala po siyang kinalaman dyan. At, Lara, sigaw ni Trisha, halos umalingaw-ngaw sa buong departamento. Manahimik ka, isa ka pa. Kapag hindi mo inawat ang pakikialam mo, pati ikaw madadamay. Hindi na nakapagtimpi si Lara. Ma'am, hindi po tama na ganito kayo magsalita sa mga tao. Hindi po tama na sisihin ninyo ang trainee sa lahat ng pagkakamali ng HR. Hindi po siya ang may kasalanan. Napatingin ang lahat kay Lara, pati si Jimmy. Sa gitna ng gulo, siya ang naging tanging tinig ng katotohanan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ito na ang huling patak para kay Jimmy. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon may nagbago sa ekspresyon niya. Hindi galit, hindi takot, kundi isang tahimik na desisyon na matagal na niyang pinipigil. Nanlaki ang mata niya at sa unang pagkakataon mula ng manungkulan bilang HR manager, nakita ng lahat ang kanyang tunay na mukha. Hindi galit, hindi yabang, kundi purong takot. Hindi maaari, halos pabulong na sambit niya habang paurong na naglalakad na parang nawala ng lakas ang tuhod. Hindi mo pwedeng gawin to. Jimmy, Sir Jimmy, hindi ko alam na. Pero hindi na kailangan pang marinig ni Jimmy ang mga palusot. Tumayo siya ng diretsyo, hindi nagtaas ng boses, hindi rin nagpakita ng puot. Ang mukha niya ay kalmado ngunit may bigat, tulad ng isang taong matagal nang naghintay ng tamang oras upang magsalita. Hindi mo kailangan magpaliwanag, Trisha. Mahinahon niyang sabi. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang lahat. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi makagalaw si Mylene. Nakabuka ang bibig ng ilang staff. Si Lara ay natulala. Hindi man lang nakahinga sa sandaling iyon. At sa pinakatahimik na boses, ngunit pinakamalinaw na tinig, sinabi ni Jimmy, "Ako po ang may-ari ng kumpanyang ito." At doon nagsimula ang pagyanig na hindi na mapipigilan ninyo man. Pagkatapos mahulog sa mesa, ang itim na CEO access card ay tila umangat ang bigat sa buong silid. Ngunit sabay nitong ibinagsak ang katahimikang kumakain sa lahat. Walang kumilos, walang nagsalita. Para silang mga estatwa na hindi makapaniwala sa nasaksihang pagramim. Si Jimmy, ang tahimik na trainee, na araw-araw nilang nakikitang pinagsisigawan at minamaliit, ay siya palang pinakamatataas na tao sa buong kumpanya. Hindi nakagalaw si Trisha. Hindi ko alam na ikaw pala. Tumingin si Jimmy kay Trisha, ngunit hindi niya tinabunan ng galit ang kanyang mga mata. Kahit hindi ako CEO, mali pa rin ang ginawa mo. Sabi niya, diretso ngunit hindi marahas. Hindi kailangan ng tao na maging mataas para igalang mo. Hindi kailangan ng mga empleyado na magkaroon ng titulo para maging karapat-dapat sa maayos na pagtrato. Sa isang sulok, hindi napigilan ni Lara ang mapaluha habang nakatingin sa eksena. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawang pakiramdam na sa wakas may nagsalita para sa lahat. Wala akong intensyong ipahiya ka, dagdag ni Jimmy. Tumingin kay Trisha, pero kailangan mong harapin ang ginawa mo. Kailangan mong malaman kung paano mo nasaktan ang mga tao dito. Hindi na nakapagpigil si Trisha. Sumabog ang luha niya, parang bata na hindi alam kung saan magsisimula sa pag-amin. Sir, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na nagiging sobra ako. Akala ko tama lang ako. Akala ko kailangan maging mahigpit. Akala ko. Hindi ka naging mahigpit, sagot ni Jimmy. Naging mapang-abuso ka. At iyon ang pinakamalakas na tama kay Trisha. Hindi dahil sinabi ng CEO, kundi dahil alam niyang totoo yon. Hindi na siya nakasagot. Umiiyak lang siya ng tuloy-tuloy.
Hawak ang sariling braso na parang sinusubukan niyang alalayan ang sarili sa bigat ng katotohanan. Nilapitan ni Jimmy ang mesa niya at mahinahong nagsalita. Simula ngayon, pansamantala kang isa sa ilalim sa administrative leave habang iniimbestigahan ang buong operasyon ng HR department. Hindi kita tinatanggal, pero kailangan mong humakbang palayo para makita mo ang sarili mo ng malinaw. Hindi makatingin si Tricia, ngunit tumango siya. Mahina, nanginginig, ngunit lumalabas mula sa pusong marupok. Walang kahit sinong tumingin sa kanya ng may halong galit. Ang ilan ay simpatiya, ang ilan ay pagkagulat. Pero walang naniwalang hindi niya deserve ang pagkakataong magsimula muli. Sapagkat sa kabila ng lahat, tao pa rin siya. Paglingon ni Jimmy sa buong HR department, nag-iba ang tono ng boses niya. Lahat kayo, sabi niya ng kalmado. Hindi ko inaasahan na perpekto kayo, pero inaasahan kong maging makatao kayo. Lumapit si Jimmy kay Lara. At ikaw, nakangiti niyang sabi, salamat sa hindi pagtalikod. Namula si Lara at yumuko ng kaunti. Hindi po tama ang pananahimik, sagot niya. May mga bagay na kahit natatakot ka, kailangan mong ipaglaban. Ngumiti si Jimmy at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya bilang trainee, tumingin siya sa mga tao hindi bilang simpleng empleyado, kundi bilang mga taong may pag-asa, may takot, may pangarap at may kakayahang magbago. Simula ngayon, sabi niya, magbabago ang kumpanyang ito. Hindi agad-agad, pero sisimulan natin ngayon. Habang si Tricia ay inaakay palabas ng security para pahupain muna. Tumingin itong muli kay Jimmy. Sir, salamat sa pagkakataon, mahina niyang sabi, humahagulgol. Hindi ko na uulitin. Tumango si Jimmy. Ang mahalaga, natutunan mo. At habang nagsasara ang pinto ng HR office, ramdam ng lahat na iyon ang pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Si Jimmy, na ngayon ay unti-unti nang tinatawag na Sir Jimmy sa halip na trainee, ay hindi nagpakita ng pagmamataas o pagbabago ng ugali. Kalmado pa rin, mapagkumbaba at nakikinig sa bawat pangangailangan ng mga tao. Ngunit ang hindi nila alam, mas malaki pa ang plano niyang gagawin para masigurong hindi na mauulit ang pang-aabusong naranasan ng marami. Isang umaga, habang abala ang mga empleyado sa kani-kanilang mesa, biglang nag-announce ang internal communication system ng kumpanya. All department heads and team representatives, please proceed to the multipurpose hall at exactly 10 a.m. for a special assembly. Napatingin ang lahat, sabay-sabay, may halong kaba at pagtataka. Wala namang nakaschedule na meeting, at ang tawag ay mula mismo sa CEO's office. Hindi nila alam kung ano ang aasahan, pero ramdam nilang may mahalaga itong kinalaman sa mga naganap sa HR nitong mga nagdaang araw. 10:00 nang magsimulang dumagsa ang mga empleyado sa malawak na hall. Tahimik ang lahat. Bawat hakbang ay may halong tanong. Ang iba ay nagbubulungan, ang iba na may kinakabahan, at ang iba'y nag-aabang kung ano ang magiging direksyon ng kumpanya. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang podium, at sa gilid nito ay si Jimmy, nakasuot ng simpleng puting long sleeves na nakatupi ang manggas, mas mukhang approachable na leader kaysa sa isang CEO. Nakasunod sa kanya sina Lara, ilang representate ng audit team, at 3 pang managers mula sa iba't ibang departments. Pag-akyat ni Jimmy sa entablado, unti-unting tumahimik ang buong hall. Hindi ito katahimikang dala ng takot. Ito ay katahimikan ng paggalang, isang uri ng respeto na hindi niya hiningi pero kusa nilang ibinigay. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya, may bahagyang ngiti. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit tayo nagtipon ngayon. Hindi ito para manita ng tao, hindi ito para magparusa, at lalong hindi ito para manakot. Nandito tayo para ayusin ang mga nangyaring mali at para simulan ang pagbabagong matagal nang ipinagkakait sa maraming empleyado. Narinig ang mahinang hinga mula sa mga tao.
Marami ang nakatingin ng diretso kay Jimmy para bang hinihigop ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Alam kong marami sa inyo ang nakaranas ng hindi patas na pagtrato. Hindi ko kailangan isa-isahin. Narinig ko ang kwento ng ilan sa inyo. Nakita ko ang takot at pagod sa iba. At higit sa lahat, naramdaman ko ang bigat ng sistema na dapat magprotekta sa inyo pero naging dahilan pa ng inyong paghihirap. Sa dulo ng hall, may isang babaeng tahimik na nagtatago ng luha. Isa siya sa mga dating sinigawan at ipinahiya sa harap ng HR noon. May iba pang nakayuko, halatang may sariling pinagdadaanan. Nagpatuloy si Jimmy, hindi ako magpapaikot-ikot. Kailangan ng malawakang pagbabago sa HR department. At sisimulan natin iyon ngayon. Nagkatinginan ang mga tao, hindi dahil nagulat sila, kundi dahil matagal nilang hiniling na may gumawa nito. Inaasahan kong alam na ninyo ang tungkol sa temporary leave ni Miss Tricia, sabi ni Jimmy. Hindi ko siya tinanggal dahil naniniwala akong bawat tao ay may karapatang magbago at matuto. Ngunit habang sinusuri ang mga nagawa at pagkuulang niya, kailangan ng HR ng bagong direksyon. Biglang nagbulungan ng ilan sa likod. Sino ang papalit? Magbabago ba talaga ang lahat? Ipagkakatiwala ko pansamantala ang HR sa isang taong nakita kong may tapang, integridad at malasakit. Sabi ni Jimmy habang nakatingin sa gilid ng entablado. Isang taong hindi natakot magsalita kahit puno ng panganib at takot ang paligid. Napalunok si Lara. Hindi niya alam kung siya ba ang tinutukoy. At nang marinig niya ang susunod na salita, halos mabitiwan niya ang hawak na folder. Simula ngayon, si Lara Maniego ang magiging acting HR supervisor at siyang mamumuno sa pag-aayos ng mga proseso, dokumento at patakaran ng ating departamento. Parang may sumabog na munting pag-asa sa buong hall. May mga pumalakpak agad, may sumunod matapos mapagtanto ang sinabi at may ilang halos na paluha sa tuwa. Si Lara hindi makapaniwala. Napatingin siya kay Jimmy nang hindi makagalaw. Hindi ito posisyon na hiniling niya. Hindi ito inaasahan. Pero alam niyang ibinigay ito dahil nakita mismo ni Jimmy ang kabutihan at katapangan niya. Lumapit si Jimmy sa kanya. Tinapik ang balikat ni Lara at mahinahong sinabi, kailangan ka nila. At doon tuluyang pumatak ang luha ni Lara. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil may tumingin sa kanya bilang taong may halaga. Nagpatuloy si Jimmy sa pagsasalita, magkakaroon ng independent HR review. Mula ngayon, magiging transparent ang proseso. Hindi na dapat matakot ang kahit sinong empleyado magreklamo kapag may nag-aabuso. May bubuuin tayong grievance committee at ako mismo ang magbabantay sa pag-usad nito. Tumindig ang likod ng mga empleyado, ang iba'y nagsimulang ngumiti, ang iba'y nag-ayusan ng upo, parang nakahinga ng maluwag. Una sa mahabang panahon, naramdaman nilang may pakialam ang pinuno ng kumpanya. At higit sa lahat, pagtatapos ni Jimmy, gusto kong marinig ang boses ninyo. Hindi ako magpapasok ng pagbabago nang hindi ko alam ang tunay ninyong nararamdaman. Ang kumpanya ay hindi lamang pag-aari ng may-ari, ito ay pag-aari ng bawat taong nagtatatrabaho dito. Nagpalakpakan ang buong hall. Hindi dahil obligado sila, kundi dahil sa wakas, may leader silang tunay na nakikinig. Tumayo si Jimmy, hindi bilang sir, hindi bilang CEO, kundi bilang tao. Isang leader na handang itama ang mali, hindi dahil kailangan, kundi dahil tama. At sa gitna ng palakpakan, sa gitna ng mga matang puno ng pag-asa, naramdaman niya ang tahimik na paghilom ng sugat na matagal nang bumabalot sa kumpanya. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang harapin, at iyon ang magiging pinakamahalaga. Matapos ang malaking pagpupulong sa multipurpose hall, nag-iba ang ikot ng buong kumpanya. Parang may bagong hangin na pumasok sa bawat departamento. Malinis, magaan, at puno ng pag-asa. Hindi man biglaan ang pagbabago,
Ramdam ng lahat na nagsimula ng unti-unting gumaan ang mga araw nila sa trabaho. Marami ang lumapit kay Lara upang batiin siya. At bawat bati ay hindi lamang simple, kundi puno ng suporta at pag-asang makakakita sila ng isang HR na makatao. Ngunit sa kabila ng saya at pag-angat ng moral ng mga empleyado, may isa pang responsibilidad na kailangang harapin si Jimmy. Ang personal na pagharap kay Trisha matapos ang lahat ng nangyari. Isang linggo matapos ang paglalagay kay Trisha sa administrative leave, dumating sa tanggapan ni Jimmy ang email mula sa legal team. Nakasaad doon ang preliminary findings ng internal investigation. Malinaw na nakumpirma ang mga kaso ng pagpapabaya, pang-aabuso sa kapangyarihan at hindi makataong pagtrato sa mga empleyado. Ngunit nakasaad din ang ilang ebidensya na nagpapakita na hindi lahat ng pagkakamali ay dahil sa intensyon, kundi dahil sa matagal na niyang pagkakaipit sa pressure ng trabaho at maling kultura na hindi naagapan sa loob ng maraming taon. Pagkabasa ni Jimmy, napabuntong hininga siya. Hindi siya galit, hindi rin siya masaya. Ang naramdaman niya ay isang responsibilidad, isang hindi maiiwasang tungkulin para tapusin ng maayos at makatao ang kwentong ito. Kinabukasan, umiling siya sa legal team na isaayos ang isang private meeting kasama si Trisha. Wala ni isang empleyado ang nakakaalam nito maliban kay Lara na noong unay nagulat, pero napagtantong makatuwiran ang hakbang. "Sir, sigurado po ba kayo?" Tanong ni Lara, may halong pag-aalala. "Baka po, naiintindihan ko." Sagot ni Jimmy, mahinahon. "Pero hindi ko kayang tapusin ang lahat ng hindi ko siya kinakausap. Hindi para sa akin, para sa kanya, para sa lahat." Sa meeting room na madalas takutan ng mga staff noon, naroon si Trisha. Wala na ang dating kumpiyansa, wala na ang matapang na tikas, wala na ang mataas na tingin. Nakasuot siya ng simpleng blouse at slacks at hawak ang isang maliit na pouch na para bang dala niya roon ang huling lakas ng loob niya. Nang makita niya si Jimmy pumasok, agad siyang tumayo, nanginginig. "Sir, Jimmy, hindi ko alam kung paano magsisimula." Umupo si Jimmy sa tapat niya, hindi malayo, hindi rin malapit, sapat lang upang hindi siya magmukhang matayog. "Umupo ka, Trisha," sabi niya, mahina pero may bigat. Dahan-dahang naupo si Trisha. Hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Jimmy. "Sir, handa na po ako. Kahit ano pong sabihin ng company, tatanggapin ko na po." Tahimik sandali si Jimmy bago siya nagsalita. "Bago ang desisyon, gusto kong marinig ang totoo mula sa iyo. Hindi bilang manager, hindi bilang empleyado, kundi bilang tao." Unti-unting pumatak ang luha ni Trisha. "Sir, napagod na ako." Nanginginig ang boses niya, halos mabasag. "Noong una, trabaho lang ang tingin ko sa HR. Gusto kong maging mahusay. Gusto kong makita ng lahat na kaya ko. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nakulong sa pressure. Lahat galit kapag may mali. Lahat naghahanap ng butas. At ako ang nasanay na magturo ng kung sino-sino para mailigtas ang sarili ko." Huminto siya at pinunasan ng luha. "Pero mali iyon. Alam ko, hindi ko dapat idinamay ang mga tao. Hindi ko dapat hinayaan na ang takot ko ang magdikta sa kung paano ko sila tratuhin." Tahimik si Jimmy. Hindi siya nagmamadali. Hinayaan niyang magsalita si Trisha ng walang putol. "At nung dumating ka, sir," dagdag pa ni Trisha, "hindi ko po alam na ikaw pala ang CEO. Pero kahit hindi kita kilala, ramdam kong iba ka. Kalmado ka. Hindi ka lumalaban, hindi ka naninigaw. At doon ako mas natakot kasi nakita ko sa pag-uugali mo kung ano ang wala sa akin." Napabuntong hininga siya. Naisip ko, baka iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Tumingin si Jimmy sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang gulo, tumingin si Trisha pabalik. At sa sandaling iyon, nawala ang CEO at HR manager. 2 taong nag-uusap na lamang. "Trisha,"
Sabi ni Jimmy malumanay. Hindi ko hinahangad ang pangkapahiya mo. Hindi iyon ang layunin ko. Pero kailangan mong harapin ang ginawa mo dahil maraming nasaktan, maraming taong natrauma. Maraming taong halos mawala ang respeto sa sarili dahil sa sistema na naging bahagi mo. Dumulas muli ang luha ni Trisha. Alam ko po at humihingi po ako ng tawad. Sa kanila, sa iyo, sa sarili ko. Nagtagal ang katahimikan bago muling nagsalita si Jimmy. Ang desisyon ng legal team ay hindi ka babalik sa HR. Hindi dahil gusto ka naming tanggalin, kundi dahil kailangan mong magsimula muli sa lugar na hindi mo nadadalhin ang bigat ng dati mong posisyon. Tumango si Trisha, hindi dahil napilitan, kundi dahil alam niyang iyon ang tama. Pero, pagpapatuloy ni Jimmy, bibigyan kita ng bagong posisyon sa training and development team. Walang managerial role, walang kapangyarihang manakit o pagtaliiti ng iba. Ang trabaho mo ay tumulong sa mga bagong hires, gabayan sila sa tamang proseso, at higit sa lahat, matuto ka ulit kung paano makitungo ng may malasakit. Nanlaki ang mata ni Trisha. Hindi niya inaasahan iyon. Sir, bibigyan niyo pa ako ng pagkakataon? Ang tao, sagot ni Jimmy, laging may puwang para magbago. At doon tuluyang bumagsak ang luha ni Trisha. Pero ngayon, hindi na iyon luha ng takot. Iyon ay luha ng pag-asa. Paglabas nila ng meeting room, nakita sila ng ilang empleyado. Akala nila aalis si Trisha ng parang kriminal. Pero nang makita nila ang mahinahong paglakad niya at ang paglalakad ni Jimmy sa tabi niya, unti-unting nabura ang panghuhusga sa kanilang mga mata. Lumapit si Lara kay Jimmy pagkabalik niya sa office. Sir, kumusta po? Mumiti si Jimmy. Ayos na. Hindi man agad maghilom ang lahat, pero nagsisimula na. At doon nagtapos ang mabigat na kabanata. Hindi sa sigawan, hindi sa galit, kundi sa pagkilala, pag-amin at pag-asa. Isang pagsasara na hindi mapait, kundi makatao. At sa pagtatapos na iyon, tuloy na nagsimulang lumago ang bagong kultura ng kumpanya, isang kulturang hindi na pinapaikot ng takot, kundi ng paggalang at malasakit.